Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa ika-5 kabanata na ng ika-4 na aklat ng Lumang Tipan, ang aklat ng mga bilang. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon. Lord God, kami po ay lubos na nagpapakumbaba at hinayayahan po namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos at malayang magturo sa amin, Panginoon. Lord God, give us wisdom to understand your word at dalangin namin, Panginoon, na itama mo ang aming mga maling pananaw at ipakita mo sa amin, Lord, ang lalim ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Moises, utusan mo ang mga Israelita na palabasin nila sa kampo ang sinumang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o itinuturing siyang marumi dahil sa nakahipo siya ng patay. So dito po nakikita natin yung sakit sa balat. Ito yung ayaw ni Lord, kagaya ng mga ketong, diba? Or anumang mga katikati sa balat, ayaw ito ni Lord. Kasi last time na pag-aralan nga natin, ito ay nagsisimbolize sa sin, no? And then yung mga lumalabas sa kanyang ari, ito yung mga sakit sa tulo or mga sexual transmitted disease. Ano po, ibig sabihin, ito ay mga itinuturing marumi ng Panginoon, maging dun sa mga tao na nakahawak or nakahipo sa patay. Tatandaan po natin ang mensahe ng Panginoon na siya ay Diyos na banal, no? Siya ay Diyos na malinis at ayaw niya ng marumi, ayaw niya ng kasalanan. Verse 3, palabasin niyo sila, lalaki man o babae, para hindi nila marumihan ang kampo kung saan ako naninirahan kasama ninyo. Yan, so ibig sabihin, dahil nasa loob kayo ng kampo, nandun ang presensya ng Panginoon, kasama niyo ang Panginoon, at hindi iaalaw ni Lord na makasama niya ang marumi or ang makasalanan. Yan. Kaya talagang dito may paalala din si Lord, no, na huwag tayo talagang makipamatok sa hindi natin kapananampalataya, no, or hindi tayo dapat makikisama sa mga taong makasalanan at walang ibang ginagawa kundi ang pasakitan ng damdamin ng Diyos. Yan. Verse 4, kaya pinalabas ng mga Israelita ang mga ganong tao sa kampo ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. So, napag-aralan natin to sa mga unang mga kabanata mula sa Exodus, na kung saan ayaw ni Lord ng mga taong may karamdaman na ganito kasi ito yung simbolo ng kanilang karumihan. Yan. Verse 5, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae sumuway sa gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanyang kapwa, nagkasala ang taong iyon. Yan. So, ibig sabihin, pagsuway, merong utos na patungkol sa bagay na yun, pero nilabag or hindi yung sinunod. So, yun ang pagsuway na tinatawag. And then, sabi dito, kung nakapagsuway ka doon sa utos ng Panginoon, na sabi dito, kailangan, number 1, aminin niya ang nagawang kasalanan. So, mahalaga talaga, no, yung repentance, no? Napakahalaga talaga na ipagtapat mo yung kasalanan mo, no? And then, sabi dito, kailangan bayaran niya ng buo ang ginawa niyang masama. So, bukod sa aaminin mo yung kasalanan, kailangan bayaran mo or ibalik mo, no, yung bagay na kinuha mo sa kapwa mo nang walang pahintulot, or kung meron kang mga kinuha na hindi mo na siya maibabalik, din bayaran mo, ang sabi doon. At dagdagan ng 20% ang bayad, o dagdag pa tayo ng 20% bilang bayad danyos. And then sabi po dito, pero kung patay na ang ginawa ng masama at wala na siyang malapit na kamag-anak na tatanggap ng bayad, ay mapupunta sa Panginoon at kailangan ibigay ito sa pari kasama ng tupang ihahandog ng pari para itutumba na ihahandog ng pari para tubusin ang kasalanan ng taong iyon. So, hindi ibig sabihin patay na yung ginawa mo ng kalokohan o ng kasamaan ay absuelto ka na, no? Hindi, kailangan mo pa rin yun i-offer at ang Panginoon ang tatanggap niyon in behalf of
the person you have hurt. Sa verse 9, ang lahat ng banal na regalo na dinadala ng mga Israelita sa mga pare ay magiging pag-aari na ng pare. So ito po ha, sabi dito, regalo, mga banal na regalo na dinadala. So lahat ng mga ino-offer mo sa church, no, ay sabi dito, hindi naman kailangan ng Panginoon yan eh, di ba? Hindi mo yan ibibigay kasi kailangan ni Lord yan. Ibibigay mo yan kasi meron niyang kaakibat na pagpapala para sa iyo, buhat sa Panginoon. Ngayon, yung mga ibinibigay natin, huwag na natin siyang hanapin kasi obviously, meron talagang nakatalaga na yung mga handog natin sa tamang tao at yun ay yung mga priest, yung mga pare, yung mga nandoon sa templo. Yan, sabi dyan, magiging pag-aari ng mga pare ang mga banal na handog na ito. So, makikita po natin, no, merong talagang tamang pagmamayari na, no? Kung sino yung magmamayari at sino yung magmamanage is malinaw na sinasabi ng Biblia. Verse 11, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung sakali man na may isang lalaki na kihinala na nalalaki ang kanyang asawa, ngunit wala siyang katibayan dahil walang nakakita nito sa akto, kailangan dalhin niya ang kanyang asawa sa pari. Kahit na hindi totoong tinumisan nito ang sarili sa pamamagitan ng pangangalo niya. At kailangan magdala ang lalaki ng handog na 2 kilong harinang sibada para sa kanyang asawa. Hindi niya ito dapat lagyan ng langis o insenso dahil ito'y handog sa paghihinala. So, dito makikita natin, no, noong Old Testament pala, merong jealous offering na tinatawag, yung harina, no? Yung sebada, harinang sebada. And, dito makikita natin na meron palang gano'n, yung pag nanghinala ka sa iyong asawa, hinala pa lang yun, pero talagang idadala mo na siya dun sa pari, no, para litisin. Ayan, so sabi dito, at pagkatapos ay maglalagay ang pari ng tubig sa mangkok na gawa sa putik at lalagyan niya ito ng alikabok na mula sa sahig ng toldang tipanan. Kapag pinatayo ng pari ang babae sa aking presensya, ilulugay ng pari ang buhok ng babae at ilalagay sa kamay niya ang handog ng paghihinala para malaman kung talagang nagkasala ang babae. Pagkatapos, hawakan niya ng pari ang mangkok na may mapait na tubig na nagdadala ng sumpa. Ayan, so dito makikita natin na nandun na yung babae, sinakdan na siya, nandun na siya, nililitis na siya, no? And then, meron doong mangkok na may mapait na tubig. At yung tubig na yon, yung mapait tubig na yon, ay may kakibat na sumpa, no? May dalang sumpa. At pasusumpain niya ang babae at sasabihin sa kanya, kung hindi mo dinungisan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki, hindi ka masasaktan ng parusang dala ng tubig na ito. So, dito makikita natin, though, yung tubig na yon ay mayroong sumpa, may dalang sumpa, kahit inumin nyo ng babae, no, kung wala siyang kasalanan, hindi siya maaapektuhan. No? Pero, kapag siya ay totoong nangalo niya at ininom niya yung tubig na yon, then tatalab sa kanya yung sumpa. Ayan. Pero kung dinungisan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki na hindi mo asawa, sumusumpa ako na magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa iyo. At sana hindi ka magkaanak. Ang tubig sana na ito ay nagdadala ng sumpa sa iyong katawan para hindi ka na magkaanak. Pagkatapos sasabihin ng babae, mangyayari sana ito. So dito sasabihin po talaga natin na kung binibigyan ng pagkakataon ang babae na umamin sa kanyang kasalanan, nang sa ganon ay magkaroon ng parusa na hindi tulad nito. Kasi alam naman po natin ng panahon nila, isang napakalaking biyaya sa babae ang magkaroon ng anak or ang mabuntis. Dahil sa kanila noon, pag hindi ka nabubuntis, parang wala kang purpose, no? Parang wala kang halaga, yan. But here, talagang binibigyan pa sila ng pagkakataong aminin yung kasalanan. Pero pag hindi nila inamin, and then tinanggap nila yung tubig na yon, then i-effect yun sa kanya, kung saan ay hindi na siya magkakaanak ever. Yan. 23. At isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang sulatan at huhugasan niya
ito sa mangkok na may mapait na tubig. Kapag napainom na sa babae ang mapait na tubig na nagdadala ng sumpa at kung may kasalanan siya, magiging dahilan ito ng matinding paghihirap niya kung talagang nagkasala siya. Again, kung nagkasala siya. Yan. Katapos kukunin ng pari ang kamay ng babae ang handog ng panghihinala na ihahandog sa asawa niya dahil sa paghihinala ito at itataas ito ng pari sa aking presensya at dadalhin sa altar. Kukuha ang pari ng isang dakot na handog na ito upang malaman kung nagdala nga ang babae o hindi o nagkasala nga ang babae o hindi. At susunugin ito sa altar. Pagkatapos ipapainom niya sa babae ang tubig kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa. Mapagpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Pero kung hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, hindi siya masasaktan at magkakaanak siya. So, ganun ka judge siya, alam niyo yung tapat ang Panginoon sa paghatol. Hindi siya yung makikinig lang sa isang tao dahil lalaki to at babae yung kaniyang hinahatulan, no? Hindi ibig sabihin na lalaki yung naghatol is tama na siya at pakikinggan siya ng Panginoon. Hindi po ganun, no? Itong paraan ng Panginoon na to ay isang way para mailigtas tayo sa mga maling akusasyon, no? At dito sinisidlan ng Panginoon ng takot ang mga tao sa paligid. Ang maganyang tao na inireklamo ng asawa na iwasan gawin, no? Or wag gagawin yung bagay na yun kasi may kaparusahan iyon na gawad. Ayan. So, yan. Dito po, 29, ito ang kautusan tungkol sa lalaki na naghihinala sa kanyang asawa. Kung natungisan ng babae ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil ng kanyang asawa o naghihinala ang lalaki sa kanyang asawa na lalaki ito, kailangan patayuin ng pari ang asawa niya sa aking presensya at ipagawa ang kautusan ito sa kanya. Walang pananagutan ng lalaki pero may pananagutan ng babae kung nagkasala siya at magdurusa siya sa kanyang kasalanan. So, again, sabi natin dito na ang Diyos ay tapat kung humatol, no? At kailanman hindi siya magkakamali sa kanyang paghatol. Kaya naman, dito nakita natin, una yung maaari, tingin natin pangit ito sa part ng babae, no? Pero, meron ding magandang maidudulot ito kasi malilinis ng babae ang kanyang sarili sa maling akusasyon ng kanyang asawa sa pamamagitan ng hatol ng Panginoon. Pero kung magawa siya ng masama, then marireveal yung kanyang ginawang kasalanan at magkakaroon talaga siya ng kahihiyan. Yan. So, dito, sa chapter 5, makikita natin, no, yung mga aral dito, yung kalinisan at kung gaano kalinis si Lord na ayaw niya talagang masamahan ng marumi yung kanyang mga lingkod, yung kanyang mga anak, yung kanyang bayan, no? And even siya, dahil siya ininirahan kasama sa tolda, no? Sa tent ng mga Israelita, ayaw niyang may kasama doon na nagpapatuloy sa kasalanan. And then, makikita din po natin dito yung pagtutuwid sa pagkakasala. Merong kaakibat na disiplina doon sa ating mga actions, no? Kaya naman dito, sabi natin, di ba, kailangan aminin eh. Sabi dito, kailangan aminin, kailangan mong bayaran or pagbayaran ang iyong ginawa. And next, yung napag-aralan din natin yung bago sa ating ngayon, yung ritual dun sa nagsiselos, no? Para mapayapa yung puso mo. And at the same time is mapawalang sala or hindi din, maklaro din yung mga maling akusasyon doon sa inyong pinaparatangan. So, ganito po kadakila ang pag-ibig ng Panginoon na wala po siyang itinatanggi. Sana po may natutunan tayo at muli, God bless everyone and to God be all the glory.